Malaparaisong isla ng Malapascua sa Cebu, lubos ring napinsala ng bagyong Yolanda bukod sa mga resort, bahay at eskwelahan na nasira, pati mga bangkang ginagamit sa paghanap buhay, hindi na rin mapakinabangan. May news to go si Ivan Mayrina. Dinarayong Malapascua Island dito sa Northern Cebu dahil isa itong world-class dive site at isa sa mga piling lugar kung saan makikita ang treasure shark. Dahil din sa kaaya-ayan nitong tanawin, pino at puting buhangin, tinagurian itong Little Boracay of Northern Cebu. Ito po ang Barangay Maya, dulong barangay ng bayan ng Daan Bantayan. Isa ito sa mga lugar kung saan naglandfall ang bagyong Yolanda. Makikita natin sa gawing ito, wiped out na po ang lahat ng mga bahay. At mula rito, tanaw natin ang isla ng Malapascua. Isa itong sikat na dive site na pupuntahan natin ngayon at balita natin, flattened o halos burado ang karamihan ng mga bahay doon. Kasama namin sa bangkang sinakyan si Bernard Villoria, residente ng Malapascua. Nagpasya siyang umuwi nang malamang binayo ng bagyong Yolanda ang kanilang lugar. Kaya nung nabalitaan ko, naghanap na ako ng mga resources ko para kung po pwede makauwi ako agad kasi hindi ko talaga alam kung ano nangyari sa magulang ko, sa kapatid ko. Sila lang kasi dalawa yung naandun. Hindi naman dadalaw sa mga kamag-anakan kundi magbibigay ng mga relief goods sa mga nasalanta ng bagyo. Ang pakay ni Jetro Estimo, isa rin sa mga kasabay namin sa bangka. We saw the island was really damaged and also almost every Holy Week for the past 4 or 3 Holy Weeks doon kami magbakasyon. What we did is just prioritize lang na yung distribution ng goods talaga would be fair. As I've said, na kilala namin yung barangay captain doon, so at least turnover namin sa kanya nito. At pagdating nga namin sa lugar, ito ang sumalubong sa amin. Sa wakas ay narating natin itong island ng Malapascua, isang sikat na dive site, paraiso. Pero matapos nga po manalasa ng bagyong Yolanda, medyo nakaka-depress ang nakikita natin ngayon. Ayan ho ang itsura ng mga dating magagandang resort at ilang mga bahay na sinira ng bagyong Yolanda. Ang masiglang isla ngayon dumaranas ng pagsubok na hatid ng Super Typhoon Yolanda. Ang mga resort nagkanda sira-sira na tila pinasuko ng malakas sa hanging hatid ng bagyo. Mga nawasak na bahay, nagibang eskwelahan at maging mga bangkang ginagamit nilang panghanap buhay, wala na ring mapapakinabangan. Ninervyos kami kasi ang lakas ng hangin. Yung mga bahay namin na wala, yung mga sin lumilipad. Biro mo yan, ang kwan, yung mga bangka, sinay sa mga kahoy. Inalsa, tapos sinay sa kahoy. Bigat ang naramdaman namin, sir. Kasi ang mga tao dito, sa totoo lang, magginawa ang pamumuhay kung totoo. Dahil dito, tourist pa to. Pero umiikot yung mga, dito parang kinaano yung lupa. Pataas, ikot-ikot, musok. Laking hinayang naman ng mga negosyante dahil matitigil ang kanilang operasyon sa simula pa naman ng itinuturing sana nilang peak season. So masakit sa amin ang nangyari pero wala tayong magawa yan. Parang parang ninakawan ka ng isang jewel na talagang hinahangad ng marami. Samantala kahit binayo ng bagyong lugar, may ilan pa rin mga dayuhang turista ang nakikita sa paligid. It's horrible. This is horrible. I've never seen something like that before. I thought when in Germany is a little rain or storm, it's like, oh, this is crazy. Ang grupo naman ng mga turistang ito, itinuloy pa rin ang pagpunta sa isla kahit pa bumabagyo. We go here to vacation and we see all the damage here from the people and the people fighting for their life and also it's not easy. Kitang-kita naman sa cellphone video ito ang paghagupit ng bagyong Yolanda habang kasalukuyang nagla-landfall sa Malapascua. Bakas sa bakas pa rin ang iniwang pinsala ng bagyong Yolanda. Pero para sa mga residente rito, babangon sila at itutuloy pa rin ang buhay. Ivan Mayrina, GMA News.